guys! Welcome back to another vlog. Ayan, ayusin na natin yung camera. Yan, nakakaloka. Ayan, ayoko na sanang mag-comment or magbigay ng aking komento pagdating sa mga nakikita ko sa mga social media ngayon pagdating sa work dito sa Jomerica as a nurse. Kaso hindi ko lang talaga mapigilan yung bunganga ko, charis, ng bonggang-bongga kasi sobrang exaggerated na at ayoko sanang ma-discourage yung mga papunta pa dito, waiting for their priority date. Gusto ko kayong bigyan ng tamang impormasyon na hindi naman kayo yung parang made-discourage or yung parang made-depress para hindi nyo na ituloy yung inyong American dream. O 'di ba, nakakaloka. Marami kasing mga nagsusulputan sa social media na parang yes, we have to present the reality kung ano talaga ang working condition dito sa Jomerica. Like for example, kung masyadong mababa yung census, walang hayahay-hayahay katulad ng meron tayo sa Saudi Arabia na pag walang patient, 'di ba, hindi tayo mapapauwi. Pwede tayong maghahayahay ng hayahay or mag-relax-relax kasi walang kinakatakutan na may mapapauwi at hindi mababayaran o kaya gagamitin yung PTO hours or kaya yung sick leave sa Saudi Arabia or kung saan man, merong sick leave talaga, hindi mo gagamitin yung annual leave mo or yung annual leave credits mo. So, yes, may mga ganong disadvantage. Pero wag naman nating i-discourage ng bonggang-bongga. May mga nakikita ako sa social media na parang uuwi, na parang ang laki-laki ng eye bag, itim na yung mata, parang pagod na pagod, 'di ba? Parang pinapalabas natin na sobrang nakakapagod mag-work dito sa Amerika o di kaya'y sobrang nakaka-stress mag-work dito sa Amerika up to the point na parang sagad na yung katawan mo. Hindi naman ganun. Look at me. Hindi naman sagad na sagad yung katawan ko, di ba? Blooming pa rin. Charis! 'Di ba? Meron din namang sapat na work-life balance dito sa Amerika kung gugustuhin mo, 'di ba? Kung gugustuhin mo talagang magkaroon ng work-life balance, mga Inday, 'di ba? Hindi naman tayo aabot sa point na parang sagad na laki na ng eye bag, gulong-gulo na yung buhok pagkatapos ng 12 hours duty, parang hapong-hapo na, mga ganon. 'Di ba? Hindi naman, unless siguro kung hindi talaga tayo nag-bedside or wala talaga tayong hospital experience tapos dumating tayo dito as an ICU nurse. O 'di ba? OPD yung experience pero pagdating dito ICU nurse. O saan ka pa? Charis. O 'di ba? Talagang may stress talaga tayo. Pero kung for example med-surg tayo sa Saudi Arabia, sa Pilipinas or kung saan man tapos dumating tayo dito, the same med-surg din. So hindi naman siguro tayo aabot sa point na parang naghihingalo na tayo sa 12-hour shift. Hindi naman mga ganon, mga Inday. Tingnan nyo naman ako, nakakapag-off din naman ako. Nasubukan ko ngang mag-OT ng 4 sa isang paycheck or 2 linggo. 4 na OT, hindi naman ako umabot sa point na parang na ano yung mga mata ko, may mga itim-itim na yung mga mata ko o kaya na-stress ako ng bonggang-bongga. Nagkaroon ako ng mild burnout pero naging manageable naman yun, mga Inday. Tsaka nakapag-vacation ako afterwards, malaki din yung kinita ko on that month. So hindi naman siya sobrang nakakapagod kasi nakakatulog pa rin naman ako ng 7 to 8 hours up to 9 hours. Tapos meron pa akong 2 off nun kada linggo. 'Di ba? Sinagad ko na yon. What more kung nag-follow na lang ako ng regular working hours ko, mga Inday. Kaya sa video na to, gusto kong i-discuss
ano ba talaga yung parang compensation, work-life balance or working hours mo dito sa Amerika, vacation hours every year na makukuha mo, 'di ba? So, ang working hours mga Inday dito sa Amerika, meron pa rin tayong pahinga ng bonggang-bongga kung i-compute mo 'yan mga Inday as in. So, dito mga Inday, sa Amerika, 'di ba meron tayong ilang weeks ba sa loob ng 1 year? Ang working hours dito per week mga Inday ay 36 hours per week tapos 3 days off. So, sumusweldo kami dito kada paycheck ng 2 linggo. 2 linggo kada paycheck. So, it means meron kang pasok na 6 days tapos 8 days naman yung off mo sa loob ng 14 days. So, i-spread yon across 14 days yung iyong 8 days off. So, sa isang linggo, 36 hours lang talaga. So, in a given year, usually 52 weeks ka mag-work, o 'di ba? 52 weeks ka mag-work. So, pero 36 hours per week lang. So, ang magiging ano mo is that 1,877 hours lang mga Inday. Pero kung ikukumpara mo yan sa Saudi Arabia na 52 weeks times 48 hours, nasa 2,496 hours. So, malayong-malayo mga Inday ang hours mo kung nag-work ka sa Saudi Arabia or kahit sa Pinas man, 48 hours pa rin yung working hours kumpara dito. So, meron talagang work-life balance. Huwag naman yung sobrang exaggerated. 'Di ba? Alam ko kailangan nating i-present kung ano man yung realidad na meron dito sa Amerika, pero wag naman yung sobra-sobra, 'di ba? Yung parang makaka-discourage na tayo ng mga nurses na papunta dito sa Pilipinas. And we don't want papunta sa Pilipinas, papunta dito sa Amerika, 'di ba? Yung parang up to the point na parang mawawalan na sila ng pag-asa. 'Di ba? Ayokong mawalan ng pag-asa yung magte-take pa lang ng NCLEX, mga ganyan. Yung parang, ay, po nga. As in, nalulok ako sa mga ganong vlog o kaya sa ganong mga mini videos na nakikita ko sa social media. So, isa ito sa mga rason kung bakit ako, mga Inday, sa mga subscribers or followers ko dito sa YouTube, ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-vlog talaga ako at pinagpatuloy ko yung pagbablog ng buhay ko dito sa Amerika, hindi para maging famous or makilala ninyong lahat, pero para ipakita sa lahat ng mga nurses na nangangarap pa lang na nasa Pinas pa, nasa Saudi Arabia pa lang na hindi masamang pumunta dito sa Amerika at worth it, mag-work dito sa Jomerica. Hopefully, in the coming months like July, August, September, and, till the end of this year is makapag-travel tayo ng maonti-onti. Meron na akong mga scheduled travel out of states, 'di ba? Para mapakita ko naman sa inyo how it likes to travel as a nurse dito sa America. Since marami tayong off, wag nating sayangin yung off natin. Charis! Libutin natin ang all 50 states. Nakakaloka! Ayan. So, yan. Yung in terms of working hours, 36 hours lang per week at 72 hours siya per 2 weeks. So, the rest is your off. So, meron talagang work-life balance. So, doon naman tayo sa benefits and pay, mga Inday. Papaano ba kumita dito sa Amerika? So, nakabase ang kitaan ninyo, mga Inday, according to your pay rate. So, pay rate, so for example, meron kayong pay rate na $40 per week. Per hour. So, times mo yan by 12. So, for example, $40 times 12. So, that's $480 per. Pero meron pa yung mga taxes and everything, di ba? So,
Meron pa yung dagdag. For example, in my case, my shift is from 12 p.m. to 12 a.m. 3 times a week, 12 hours per day or for shift. So, ang kitaan po dyan ay, for example, for $40 ang ano mo, kunyari, meron niyang PM differential. So, since 12 to 12 ako, starting 3 p.m. hanggang 11 p.m., yung dagdag na 10% of my hourly rate. So, ano ba yung 10% of my hourly rate? $4. So, starting ng 3 p.m. papuntang 11 p.m., ang hourly rate ko na ay $44. Mga ganyan. Example lang po yan pero hindi ko sinasabing ganyan yung hourly rate ko. So, $44. So, from 11 a.m. naman to 6 a.m., ang pag-aalam ko, meron niyang night differential. Ang night differential naman, hindi naman siya 10%, 15%. So, from that 11 a.m. papuntang 6 a.m., 15%. So, kung meron kang $40 na base rate, magiging $46 na ang iyong hourly rate. Yan po ay regular weekdays, 'di ba? For example, kapag nag-duty ka naman ng weekend, meron yang weekend differential. Weekend differential naman po mga Inday is that $40 ang base rate mo, meron yang additional, if I'm not mistaken, 15%. So, 15% additional rate. So, for example, kapag nag-duty ka ng weekend, so for example, in my case, meron pa yung additional 15%. So, in short, from 12, for example, lahat ng hours ko from 12 to 12 p.m., merong additional na 15%. 12 to kapag weekend. Pero, 3 p.m. hanggang 11 p.m. kapag nag-weekend ako, ang additional niya is 15% ng weekend differential plus the 10% of the PM differential, 25% ng hourly rate. O, diba? So, dagdag na $10, so magiging $50 ang magiging, kunyari, $40 yung base pay mo. So, 25%. So, for night shift, since 15-15 siya, so may 15 weekend differential, meron pang additional 15% na night differential, so magiging 30%. So, medyo malaki-laki kapag weekend nights. O, diba? Bongga! Bonggang-bongga ang kitaan dito. Kapag kapag nag-overtime ka naman, iba naman yung kitaan doon. Times 1.5 at karamihan, depende sa mga incentives, ang overtime dito ay hindi lang time and a half, mga Inday. Meron pa siyang mga, for example, $200 for shift incentives. Though meron ding kaltas yun na tax, pero at least merong dagdag na additional $200 sa shift na yon. Kung minsan, nag-a-add pa sila ng $7, kagaya ng namin, I think this coming July, mag-a-add na sila ng $7 per hours sa kada overtime mo. In excess pa yon sa 50% incentives, tapos meron pang time and a half. O, diba? Tiba-tiba. So, maganda talaga ditong mag-work. Hindi puro bills, mga Inday, lalo na kapag single ka. Ang maipapayo ko lang, mga Inday, kapag single kang pupunta dito, makinig kayo sa mga single na nagtatrabaho dito. Huwag kayong makikinig ng mga recommendation galing sa isang family of 4. Kung single kayo tapos tatanungin yung family of 4, talagang iba. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. Tanungin nyo rin kung breadwinner siya. Ang pinakaunang tanungin ninyo is magkano yung usual expense
expected salary minus the bills ng single person na yun. Kasi ang gastos ng isang single ay magkaiba sa gastos ng isang family of 4. O, di ba? Bongga. So, hindi ko naman sa ini-encourage ko kayong lahat na pumunta dito sa Jomerica. As in, hindi ito para sa lahat, lalo na para sa mga manhina. Malakas ka, girl. Ayon. So, pagdating naman sa bakasyon, mga Inday, huwag kayong mag-alala. Meron naman talagang bakasyon every year. 'Di ba? Basta may naipon kang PTO, always yan may bakasyon, mga Inday. Nakakaloka. Nitong 2024, nakadalawa na ako nagbakasyon. Nagbakasyon ako noong March, nagbakasyon ako noong April. Sabi nila kapag nagbabakasyon ka daw, since green card holder ka, dapat, for example, nagbakasyon ka ng 2 weeks. 'Di ba? Kung gusto mong bumalik ng Pilipinas again for a vacation, kung nagbakasyon ka ng 2 weeks, dapat higitan mo yung 2 weeks mo na stay dito sa Amerika. So for example, in my case, dapat kung nagbakasyon ako ng March ng 2 weeks, dapat before ako magbakasyon ulit, dapat magstay ako dito ng more than 2 weeks. Dodoblehin ko or titriplihin ko yung stay na yon dito sa Amerika bago ako magbakasyon ulit. Para pagbalik mo, hindi ka ma-question sa border control or sa immigration dito papasok sa Amerika. Kasi nga dapat dito ka nakatira, 'di ba? Hindi ka dapat nakatira sa Pilipinas. Dapat dito mo ini-spend ng marami yung pagtira mo. Dapat marami kang stay dito kumpara doon sa Pilipinas kasi nga permanent resident ka na dito sa Jomerica, 'di ba? So, yun mga Inday. So, pero ang nangyari sa akin nung March 14, umalis ako tapos bumalik ako ng mga March 28 tapos lumabas na naman ako ng April ata. So 12 days lang ako nagstay dito sa Amerika. Bago ako lumabas ulit. Pero pagbalik ko naman ng April 29 ata, hindi naman ako na-question sa immigration. Pero hindi ko na balak ulitin yung ganong sitwasyon. Baka ma-red flag tayo. Baka pinalagpas lang tayo. Kasi nung pumasok naman ako nung April 29, 12 days lang ata ako nagstay nun sa US. Nung pumasok ulit ako, parang wala namang question. Pinapasok lang ako. Ang sabi lang sa akin, welcome back to America. Yes. O, diba? So, wag nating sasagarin ng bonggang-bongga naman. So, kung kunyari, nag-stay tayo sa Pilipinas ng 1 month, mag-stay tayo dito ng mga 4 months or 3 months bago tayo magbakasyon ulit or lumabas ng US kung tayo ay green card holder. So, yun lang mga Inday. Gusto ko lang talagang linawin yung mga bagay-bagay na hindi sobrang nakaka-stress dito kung ano man. Pero marami talaga akong nakikita na parang umuuwi na parang stress na, gulo-gulo na yung buhok, ang daming itim sa mata. Hindi naman ganun. Meron namang pahinga dito. 36 hours per week nga lang yung work dito eh. Tingnan nyo, 2 days off ako, 2 days duty, Monday, Tuesday, bukas. Tapos meron na namang 2 days off, tapos 1 day duty, 2 days off na naman, kung minsan 3. Maraming at makakasurvive ka talaga and makakaipon ka rin naman kahit hindi ka mag-overtime. Lalo na kung ikaw ay single at napakasimple na lang iyong pamumuhay. Kagaya ko, simple lang. Simpleng tao lang. Ayoko rin namang maging magarbo. Hindi ko naman sinasabi na tumulad kayo sa akin na parang sobrang simple, 'di ba? Pero kailangan nyo naman sigurong i-treat yung sarili ninyo kung feeling nyo ay deserve nyo naman yon. Pero
please lang mag-ipon kayo ng bonggang-bongga para mabilis yung pag-aano natin pag-exit or pagre-retire ng maaga. Yun lang mga Inday. Thank you so much sa patuloy na pakikinig at pagsusupport sa aking vlog. Thank you so much. See you on another video. Bye!